Hi mga kabayan, I am Jen and welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan po natin ay tungkol sa disability benefit ng SSS. Ano nga ba ang disability benefit ng SSS? Ang disability benefit ay isang cash benefit na binibigay sa mga miyembro na naging permanent disabled, either partially disabled man or totally disabled. Sino nga ba ang pwedeng ma-qualify para sa disability benefit ng SSS? Ang pwede pong ma-qualify for the disability benefit ng SSS ay isang miyembro na naging permanent disabled, either partially or totally disabled man na merong isang buwang contribution na nabayaran prior dun sa semester of contingency na qualification ni SSS. Ang semester of contingency po ay ang 12-month period na ginagamit sa pag-compute ng average daily salary credit ng isang miyembro ng SSS. Dito po natin malalaman kung magkano ang magiging daily allowance ng isang miyembro na nag-apply ng disability. Pag-usapan naman po natin ang two types of disabilities. Ito po yung nabanggit kanina na total disability at partial disability at kung ano yung pagkakaiba nila. Ang permanent total disability po ay isang kondisyon na kung saan ang isang miyembro ay nililimitahan ng makapagtrabaho at mamuhay ng maayos. Example po nito ay pagkaputol ng dalawang kamay at paa, pagkabulag, pagkawala ng pandinig, pagkakaroon ng mental disorder at disability, naging bedridden, naging baldado na ang buong katawan dahil nagkaroon ng stroke. Para sa mga kababaihan naman po, ang pagkawala ng isa sa ating mga ovary, uterus, at anumang operasyon sa isa sa bahagi ng ating reproductive organs ay pwede po natin i-apply as total disability sa SSS. Ang kailangan lang po ay below 45 years old para ma-approve ni SSS. Ang permanent partial disability naman po ay isang kondisyon na kung saan ang isang miyembro ay permanenteng naputulan ng isa sa bahagi ng kanyang katawan, ngunit hindi siya nililimitahan na makapaghanap buhay. Example po nito ay ang pagkaputol ng daliri sa kamay man o sa paa. Ang disability benefit ay pwedeng mabayaran through monthly pension or through lump sum amount. Pag-usapan naman po natin kung ano ang pagkakaiba ng monthly pension sa lump sum amount. Ang monthly pension po ay binabayaran sa isang miyembro na mayroong 36 monthly contributions or a total of 3 years contributions. Samantala, ang lump sum amount po ay binibigay sa mga miyembro na hindi nakamit ng 36 monthly contribution or less than 36 months ang nabayaran na monthly contributions at na-approve ang disability period na maaring mabayaran lang ay below 12 months. Kano nga ba ang pwedeng makuwang monthly pension sa disability benefits ng SSS? Computation ng halaga ng monthly pension ng isang miyembro ng SSS ay base sa kung ilan ang nabayaran na contributions at ilang taon ang naging membership prior dun sa semester of contingency ng isang miyembro. Magsimula po tayo sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na maaring matanggap ng isang miyembro na nag-a-apply ng disability benefit sa SSS. Maaring makatanggap ng 1,000 pesos ang mga miyembro na may less than 10 credited years of service or tinatawag nating CYS. Maaring namang makatanggap ng 1,200 ang mga miyembro na may at least 10 credited years of service, samantalang 2,400 para sa mga miyembro na mayroong 20 years onwards na credited years of service. At sa lahat po na nabanggit na amount, pinakamababa man o hanggang sa pinakamataas ay meron po tayong additional na 1,000 pesos na monthly additional benefit. Panghabang buhay nga ba ang monthly pension ng isang pensioner ni SSS? Para sa permanent total disability, yes po, ang monthly pension ay panghabang buhay. Ngunit ang monthly pension ay pwedeng masuspinde ipang member ay una, nakarecover sa permanentang total na pagkabalda. Pangalawa ay nakapagtrabaho muli. Pangatlo ay hindi nakapag-report sa annual confirmation of pensioner o tinatawag nating ACOP. Para naman sa pensioner ng permanent partial disability, ang monthly pension po ay nakabase sa kung ilan buwan ang degree ng pagkabalda. Ibig sabihin po, ang monthly pension para sa permanenteng partial disability ay nakadepende kung gaano kalala ang pagkabalda. Paano nga ba binabayaran ng SSS ang disability benefit ng isang pensioner? Ang monthly pension po ng isang miyembro ng SSS ay nababayaran through UMID ATM card or ito po yung bagong ini-issue na ATM card ni SSS and through sa disbursement account na na-enroll po natin sa ating DAEM or tinatawag na Disbursement Account Enrollment Module. Ito po yung bank account na na-enroll natin online doon sa account natin sa SSS po.
Ano nga ba ang mga additional benefit pag nag-apply tayo ng disability benefit ni SSS? Meron pa po tayong 3 additional components na pwedeng matanggap pag nag-apply po tayo ng disability benefits ni SSS. Una po ay supplemental allowance. Ito po yung additional na 500 pesos per month plus basic monthly pension natin. Pangalawa po ay 13-month pension na nare-receive ng isang miyembro ng SSS every December. Ito po ay pinibigay sa mga miyembro ng disability benefit pensioner na mayroong at least 12 months na pension duration. Panghuli po ay ang dependence pension para po ito sa mga pensioner ng total permanent disability. 10% po dun sa monthly pension nila or 250 pesos kung ano man po ang mas mataas para sa isang minor child. Po ay additional benefit para sa ating mga pensioner ng disability benefit na para sa kanilang mga dependents. Ito po ay hanggang 5 minor child. Meron po kayong 5 minor de edad na anak, mag-i-start po tayo dun sa pinakabata para mas matagal yung benefits na makuha. Ito po ay applicable sa below 21 years old na minor child at ito po ay tax-free. Paalala lang po na kahit legitimate, illegitimate, or adopted ang ating anak ay pwede pong makakuha ng additional dependent pension. Kung ang isang pensioner ng disability benefits ay mayroong anak na may congenital disease, ito po ay panghabang buhay na pension na simula ng pagkapanganak pa lang. Ito sa pensioner ng total disability. Ano nga bang mangyayari sa monthly pension ng isang pensioner ng disability benefit kung siya ay mamatay? Kapag namatay po ang isang pensioner ng permanent total disability, ang lahat ng kanyang primary beneficiary simula nang siya ay maging baldado ay makakatanggap ng 100% monthly pension at ang kanyang mga dependents to dependent pension. Exclude po dito ang supplemental allowance at ang mga additional allowances natin for the disability benefits. Sa case naman po ng partial disability pensioner, ang monthly pension po ay hindi na po magpapatuloy kapag siya po ay namatay o nag-retire.